Hello everyone! Ayan, samahan niyo ako sa aking paglalakad dito sa aking dalawang alaga. Ayan si Molly at si Daisy. So happy sila kapag sila ay inilalakad po dyan. Yung park na yan po, yung may halaman na yan, dyan ko po sila pinapaihi. At kung minsan, doon po sila dinadala sa labasan, sa may park, kung saan talaga sila pwedeng maglakad-lakad at tawag dito, may maraming puno po doon. Siguro kung matatandaan niyo sa ibang mga vlogs ko, may mga puno po akong dinadaanan kapag nagla-live ako, kapag duty ako dyan sa The Pearl. Mahilig kasi sila sa mga dahon-dahon, mahilig sila sa grass yan. Minsan kinakain pa nila yung grass, ewan ko ba. May time din na kumakain sila ng mga dahon. Nung matapos ko silang ilakad, ayan, nagutom at pinakain ko. So, ayan sila, kumain na siya. Napagod, kaya ayan, patingin-tingin. Kasi mamaya, ayan, sa pagod niya, naghiga-higa na siya. Mamaya, kukunin siya ng grooming. At ibababa ko tiyak yan. Kasi hindi sila lalakad kung hindi ko sila sasamahan. Kasi alam nila na sila ay go-grooming. Kaya hinihintay ko lang yung oras. Kahit istorbo talaga siya sa akin. Kapag yung may oras ng hair cutting ng mga aso. Pati yung oras ko na antala sa aking pagtrabaho. Kasi hindi rin naman biro ang lumabas. So ayan, nandito kami sa baba na at inihatid ko na siya sa grooming. Dumating na kasi masyadong maarte pa itong grooming na to. Although kabayan naman itong Pilipino na to, hindi siya yung dati na nag-grooming na kumukuha dito sa amin. Dati ang kumukuha ay ibang lahi. Ngayon naman, kabayan na pero maarte siya kasi hindi yata siya familiar sa lugar na to. So, hindi ko na lang nasabi doon sa aking amo na ganun ang niya, performance, kasi nakakaawa at kabayan. Intindihan ko naman siguro yung sitwasyon niya na magawi, kasi natuwa siya, sabi niya nung nandito siya sa bahay, nakiusap siya kung pwede daw bang pasilip doon sa facility ng kabuuan ng bahay namin ni amo, kung wala daw bang CCTV. Sabi ko wala naman, kaya lang medyo nga ako kasi syempre yung trabaho ko ay na iistorbo ba. Tapos yan, nung maibaba ko na siya, ayan, hiningi pa niya yung number ko para kung matapos daw yung aso ay tatawagan na lang ako. So ayan guys, hindi ko na mahihintay pa yung ang pagbabalik nila dito sa aking mga alaga. Kasi syempre, alanganin na yung oras at uuwi na ako nun kasi hapon na nung kunin nila. Dapat 12 o'clock ng tanghali nila kinuha. Nung kinuha nila ay 2 o'clock na. So napakalaking diferensya na kasi yung oras ko, yung mga 5 o'clock na yan. Kasi mahaba yung oras bago sila mag-grooming. Kaya ayan, nung umalis sila, dali-dali na akong umakyat sa taas. Nilakad ko na at sabi ko marami akong trabaho. Mahirap kasi pagka yung may mga ganyan na mga pautos-utos si amo na darating yung grooming. Minsan kasi dito sa bahay, sa flat nila, merong mga gawain. So ako yung nakakaalam. Biling silang magtrabaho ng ako na andito. Kasi alam doon nila kung paano ko ba yun tawag doon, yung ipaliwanag kung paano yung gagawin. Kasi kung minsan mga ibang lahi, hindi sila magkaintindihan.
Ako naman kasi medyo nakakaintindi ng mga lengguwahe nila. Hindi naman lahat naiintindihan ko. Marunong kasi akong magsalita din ng Arabic. Kaya yun ang kagandahan ng may influence ka ng Arabic. So ayan, nung pauwi na ako, sumilip muna ako dyan sa baybay dagat na yan, sa beach na yan. At eto na yung sinasabi ko sa inyo na park na dinadala ko yung aso. Papunta yan sa Metro bus stop. Dito ko dinadala yung mga alaga ko, pinapalakad ko sila dito kasi maganda dito ang palakaran nila at maganda yung mga damo, kaya enjoy na enjoy sila dito. So ayan guys, nakita niyo yung aking ginagawa pang araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanood. Don't forget to like and share.